Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang pagtutulungan ng palaman upang mga naggawa, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapakaso ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagating balita si Boyet Guillermo. Yes! Hello! Hi! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Muli po, narito po tayo sa isa naman pong edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide. Parang napakalakas ng dating ko Aha! At tayo po ay 1 oras na magbabalitaan at magtatalakay po ng mga nasa likod ng balita natin, mga nagbabagang mga balita sa araw na ito. Ano po? Ayan, magandang hapon din po sa iba't ibang dako ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide. Pangunahin dyan ang Singapore. Ayan, at sa Singapore, marami tayong mga viewers dyan. Andyan ang ating mga kaibigan, ng mga OFW, mga minamahal nating mga OFW, ang mga bagong bayani. Ano? Mga bagong bayani. At syempre, andyan sa Japan, sa United States, sa Saudi Arabia, sa Canada, sa Austria, Dubai. Alam mo yung mga
iniisip ko kasi yan yung talagang andyan yung mga ano natin eh. Oo, yung mga regular natin, mga viewers. Nanonood, araw-araw ho yan, nanonood ng Balitang Pilipinas Worldwide. At, siyempre, dito sa yung ating programa ho sa umaga, yung Barangay in Action. Ano po? At, ngayon po ay araw po tayo ng Miyerkules, no? Miyerkules, yan. Wednesday, August 9, 2023. Ano? Wednesday, araw ho ng Simbang Baklaran. Yan. Simbang Baklaran tayo ngayon. Kaya, parang ang ganda ng ano ko dito, no? Hairdo ko. Medyo ano siya, ganda ng bagsak, oh. Ano ha? At makikita nyo, makapal. Makapal ang buhok, hindi ho yung muka. Ano ha? Yan. Simbang Baklaran, ingat-ingat po sa pagtungo dyan sa Baklaran. Maraming tao. At pag-ingatan ang mga mahalagang bagay sa katawan. At lagi kong sinasabi, no? Huwag na hong magdadala ng malaking pera pag kayo ay mamimili dyan sa Baklaran, o kaya naman wag nang i-display, i-ready na ho yung pambayad. Yan ang mga wise buyer o wise nakatabi na yung pambayad para naman safe po ang pera. Safe ang pera ninyo, hindi makukulimbat. Hindi ho makukulimbat ni ng mga mandurukot diyan. Kahit ho diyan sa loob ng simbahan, habang kayo ay nananalangin, huwag ka kakasiguro. Huwag ho kayong kakasiguro na taimtim at nakapikit kang nagdarasal, abay ang bag mo nilagay mo sa likuran mo at ikaw ay nakaluhod. Doon muna ho ilagay yung bag mo sa harapan. May lagayan ho doon, di ba? Ayan. At yapusin mo yan. Yan. Yapusin mo para kahit ikaw ay nakapikit, mararamdaman mo kung merong kumakaluskos o kung merong kang may gumagapang. May gumagapang. Kaya, yan. Maging maging matalino. Maging matalino sa sa ating pong patutunguhan, maging matalino lalo na sa mga mararaming tao. Tulad nga ho niyan, Baklaran, Divisoria, Quiapo, andyan ang karamihan talaga ng tao, Kaya pag-iingatan ho, maging maging maingat para hindi nabibiktima. Siyempre, yung iba naman ho ay papunta pa lamang ho sa simbahan, nagmula sa trabaho, yan, dahil panata, na kung saan kinakailangan hong matupad yung siyam na nobena. Tayo dito ho sa sa Baklaran, nagno-nobena ho tayo At kinakailangan nating tuparin ho yung siyam na pagnonobena natin. Dahil diyan masusubok ng ating Panginoon kung talagang tapat ka sa iyong pangako. Tapat ka sa akin. Tapat ka. At talagang naniniwala ka sa aking kapangyarihan. Di ba? Nagpapasailalim ka sa Panginoon. Kaya yun yung ating paniniwala. Na kung saan yung paniniwala na yan
kapag yan po ay isinagawa natin, ay tiyak na matatanggap natin kung ano man yung ating kahilingan sa ating Panginoon. Pero, kaakibat nga po niyan yung iyong pangako, yung iyong debosyon, yung iyong panata, at iyong pagnonobena. At kapag hindi mo yan nagawa, ay pagpalagay natin na absent ka lang ng isa. Back to zero. Balik ka uli sa uno. Ay, sakripisyo talaga. May sakripisyo din ang pananampalataya sa ating Panginoon. Ay, dahil inabsinan mo, hindi ka nakadalo ng isang araw, ng isang beses sa pagnonobena, di balik ka uli. Bilang ka uli sa unahan. Para yun ay disiplina para sa iyo. Dinidisiplina mo dahil at disiplina yon at parusa na rin. Parusahan mo yung sarili mo dahil sumira ka. Sumira ka sa iyong kasunduan o sa inyong usapan ng ating Panginoon. Kaya ikaw na mismo ang magparusa sa sarili mo. Diba? Bumalik ka doon sa kung ikaw ay nasa 8, isang hakbang na lang, natupad mo na, bigla namang hindi ka umatin nung nakaraan, pang-siyam na sana, ayan, balik ka ulit. Yan ang parusa. Diyan din masusubok ng ating Panginoon kung gaano tayo rin katapat. Gaano tayo katapat sa Kanya. Tayo na rin ang nagbibigay ng parusa sa ating sarili, sa ating nagawang pagkakamali. Yan, maganda yon. Maganda yan sa ating Panginoon. Alright. So, ano ba ang mainit, Ang mainit na ating meron ba tayong mukhang may bagyo ba tayo? May namumuong bagyo? Tila wala naman yata, Dahil tayong namo-monitor na pero yung mga kababayan pa rin ho natin, yung iba pa ho na nakakaranas pa rin po, medyo may baha pa sa lugar nila at ang iba pa rin ho yata hindi pa rin ho nakakabalik sa kanilang mga bahay, lalo na yung pinsala ang bahay. At meron nga tayong nakita, walang natira dahil dinaanan ng buhawi, dinaanan ng ipo-ipo. Yung kanilang bahay kaya't na-wash out ang bahay at ang natira na lamang yung suot nila. Kaya't nakakalungkot yung ating mga kababayan na yan, kaya yung atin namang pamahalaan hindi naman ho nagpapabaya. At andyan ho mga local government natin na handang tumulong po sa inyo at makapanimula muli kayo. Marami tayong mga programa na livelihood at para makapanimula muli sa pamumuhay. Binibigyan po tayo ng mga pangkabuhayan. Andyan ho ang DSWD. Meron ho silang programa niya na pangkabuhayan. Kaya wag po kayong mag-aalala. Basta talagang ganun ho yan. Lahat po tayo ay dumadaan talaga sa pagsubok. Yan yung pagsubok sa inyo. Pero tatandaan ho natin na wala raw po mismo ang ating Panginoon pa nagsabi, walang pagsubok siya na ibibigay sa atin
na hindi natin malalagpasan. Aha, siya na may sabi ho nun. Ano po? At may karugtong ho yun. Oo. Tutulong siya. May karugtong ho yung salita na yun na siya rin ang gagawa ng paraan para ang iyong pagsubok na yan ay mapagtagumpayan mo. Tingnan mo, napakabuti ng ating Panginoon dito ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Oh. Siya rin ang nagbibigay ng paraan, ng solusyon sa mga kakaharapin nating pagsubok na kanyang pinahintulot. Ano po? Ha? Kaya tuloy-tuloy lang ang buhay. Oh, tuloy-tuloy lang. At tatandaan din natin, habang tumitibok pa ang ating puso, habang lumalabas pa ang hangin sa ilong natin, sa bibig, ay tayo ay magagawa pa natin ang lahat. Kung ano man ang mga nawala sa atin, kaya pa nating maibalik yan. Kapagkat gumagalaw pa rin tayo, kumikilos pa rin ang ating mga katawan, at gumagana ang ating isipan para tayo ay makabawi. No? Magawa pa rin natin ang mga nararapat para ipagpatuloy ang ating pamumuhay. Ano? Tingnan nyo nga dyan, ang ating mga disabled dyan, mga PWD natin, di ba? Putol ang paa, putol ang kamay, dalawang paa, dalawang kamay. Pero tingnan nyo, may katangian siya na pinagkaloob ng Panginoon na sa tingin mo bakit niya nagagawa? No? No? Parang wala siyang kapansanan. Tingnan niyo, di ba? Napapansin niyo yun? Meron siyang kakaibang katangian. Okay. At nagagawa pa rin niya ang nagagawa ng isang normal na tao. Dahil ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos hindi mawawala sa atin. Ang pag-aaruga niya ay hindi niya ipagkakait. Patuloy ka, sumasampalataya sa Kanya na kahit hindi mo nakikita, inaasahan mo siya. Ganun mo yan. Ano nga ang sabi nga niya, no? Diba? Mapalad ang mga tao na hindi nakakita sa akin, subalit naniniwala silang buhay ako, andyan ako sa piling nila. Ano? Diba? Kaya tayo, wag tayong mawawala ng pag-asa. Wag tayong mawawalan ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Ano po? Right. So, ano ba yung mainit na pinag-uusapan na ngayon? Ang mainit na pinag-uusapan ngayon, ano? Ito nga pong yung West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea. Yan. At pero may bago. Ano? May bago ngayon na lumalabas na issue. Matapos na mga panghaharas, panghaharas sa ating mga mangingisda na kung saan nangingisda sa parte ng West Philippine Sea, na kung saan teritoryo naman natin, sakop ng economic zone natin, ano? Hinaharas ng barko ng China na nandun sa West Philippine Sea.
Aha. At nakakalungkot talaga, no? Matigas ang paninindigan ng China na kanila daw talaga kanila daw talaga yung lugar na yun. Matigas. At kapag mapadaan ang ating mga otoridad doon, ang Philippine Coast Guard, sila pa ang sinasabihan na lumayas kayo ay nasa loob ng teritoryo ng China. Imagine yung teritoryo natin na tayo ang nasasabihan. Merong yan sa kabila pa rin yan na malinaw na may mga hangganan yan. May mga hangganan. Kung titingnan pa rin natin sa taas, titingnan natin ang mapa. Nandoon, malapit lang po sa atin ang West Philippines sa parte ng Palawan. Ayungin Shoal. Ayan yan yung mga isla natin yan dyan. Tayo pa yung tinataboy. At sa ngayon, yung barko natin na nakahimpil doon at nagbabantay na ating mga sundalo. Ang gusto pa paalisin na. Paalisin na. Yan ang bago ngayon. Nais nang paalisin dahil di umano, sabi ng China, na parang pumayag na tayo. Pumayag tayo na tanggalin yan. May usapan na raw na tanggalin yan. Ganun ba? Tingnan natin yung report, Pero, yun nga, iginigiit ng ating pamahalaan na wala daw tayong pangako. Yun. Hindi ipinapangako ng ating gobyerno na aalisin natin yung ating barko doon, na yung BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Walang ganun. Walang ganyan na sinasabi ang ating gobyerno na ipangako nating tanggalin yan. Bakit hindi nila tumbukin? Kung may pangako, bakit hindi nila tumbukin kung sino nagsabi? Pangalanan. Pangalanan nila. Kung may pangako, pangalanan. Kasi kaming mga Pilipino, kapag ganyan, ebidensya ang aming batayan. Kung sinasabi na ipangako, meron ka bang recorded na nagsalita? At sino ba yung nangako na yan? Sino ba ang nangako na yan? Meron ka ba diyang dokumento na magsasabi na sinabi niya yan? Sinabi ito ng sinumang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na ipinangako niya na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. So, ayan. Parang nakikita natin na nagsasala sa labat na ang mga issue at usapin dyan sa West Philippine Sea. At sa pakiwari natin, sa pakiwari natin na talagang pursigido ang China na makubkob o makuha ang lugar na yon. Dahil kanila daw yun. Sa kabila na yun ay dumaan na sa paglilitis
sa United ang tawag dito, yung on-close natin na tinatawag. Yan yung atin United ba ang tawag doon? Law on close of yan yung natin batas na saan ba yan? Yan sa kabila ng nanalo ho tayo diyan. Idinulog po ng Pilipinas na yung tungkol po diyan sa West Philippine Sea at kinumpirma, nagpalabas ng desisyon nga ang UNCLOS na ang West Philippine Sea ay nakapaloob at teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila niyan ay talagang patuloy ang pagwawalang bahala ng China sa desisyon na yan. At ngayon nga ito pa, yung barko natin doon, nais na nilang alisin dahil pinapaalis gusto na nilang alisin natin dahil naipangako daw. Tingnan niyo po, sino kaya yung nangako na yan? Ayaw naman nilang pangalanan, hindi nila pinangalanan. So, ang ating pamahalaan, lalo na ang National Security Council, sinasabi na kailanman walang binigay na pangako ang Pilipinas na alisin ang militsya sa ayungin. Kahit sino daw mapagtunungan under the administration or previous administration, walang naging commitment ang gobyerno natin or anumang pangako sa China na tatanggalin natin ang BRT Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tingnan nyo. Mukhang nakakagimbal din po yan, nakakagimbal. Dito ho, ang mga Pilipino, tayo ho, alam nyo, likas na mahaba ang PC. Likas na mahaba ang PC. Pero yung ating mga kapitbahay at kaalyadong mga bansa, mga kaibigan nating bansa, sila yung pumapalag ng gusto. Sila yung nanggigiliiti. At tinihintay na lamang po na humingi tayo ng tulong sa kanila at handa silang tumulong, handa silang umaksyon kung ano man ang gusto natin hilingin sa kanila laban sa China. Kaya siguro po ang atin po rito ay mapag-aralan ho ng gusto. Oo. Mapag-aralan, wag pong padalos-dalos, wag ho tayong pabubuyo. Although nakikita ho natin ang iba yung suporta ng iba't ibang bansa na kaibigan ng Pilipinas, wag ho nating pairalin ang wag nating pairalin na meron tayong kumbaga koneksyon or may mga tutulong sa atin. Kasi po pag inumpisahan po nila at tayo ho ay ang Pilipinas nagbigay na ng go signal or lumapit na, ay nakakatakot po yung gagawin pong aksyon ng ating
ng kaibigan po ng ating bansa. Ano ho? At tayo naman po mga kababayan, ang mga Pilipino, ay wag na ho tayo makisawsaw. Yung mga tao na walang magawa, lalong-lalo na sa social media. Ano ho? Wag ho tayong nagpapakita dyan ng mga picture. At yung mga picture ay may mga caption na salita na makakapagpainit. Mga salitang makakagalit, magdudulot ng galit. Doon sa pinatutungkulan. Huwag pong ganun. Huwag tayong makisawsaw. Isipin po natin ang masamang magiging resulta nung gagawin po natin. Meron akong nakikita na ang mga video, kinuha nila ang video, pinagduduktong-duktong nila ang video at lalagyan nila ng caption na ang mga kataga ay talaga namang makakagalit. So, wag ho tayong ganon. Alalahanin natin. Wala tayong kakayanan pa. Wala tayong kakayanan pa. Iba ho ngayon, iba ho ang sitwasyon natin ngayon. Kumpara natin sa ating mga itinuturing na mga hero. Tinuturing nating mga bayani nung una na mga bayani na nagtanggol sa ating bayan nung tayo'y sinasakop. Iba noon. Ngayon ay grabe ang populasyon. Grabe po. Marami ang maapektuhan ng mga inosente. Nawa doon po sana ang focus ng ating mga ang ating pong opisyal ng gobyerno, yung kapakanan ng mga inosente. Na wag hong magpadalos-dalos, wag pasunsul, wag tayong padala, pairalin pa rin ho natin yung ating diplomasya. Yan, yung tinatawag nating diplomat protect, diplomat protest. Pairalin po rin ho natin yan. Sige lang ho. Isampa natin ng isampa ang ating protesta. Sige lang. Sabi nga ho yun daw pong inaapi. Yan ho yung minamaliit. Yan ho yung inilalagay sa itaas, yung minamaliit. Yung mga taong yan daw ho yung mapalad. Yung mga taong walang kakayahan, ikumpara lang ho natin yung ating bansa sa ganun. Ikumpara ho natin yun. Manalig tayo sa ating Panginoon na
hindi tayo, ang bahala ang Diyos na gagawa ng paraan para ipagtanggol tayo. At natatandaan ko po, ang pangaral ng ating Panginoon, wag daw tayong gaganti kapag inalipusta at sinalbahe tayo ng ating kapwa. Nasa Kanya daw. Nasa Kanya ang paghihiganti. So, sige lang. Tanggapin natin yung mga pangaharas na yon, pero ibang usapan na siyempre kapag buhay na ang inuutang. Buhay na ang nasasakripisyo. Buhay na ang nawawala. Yung binomba sa atin, siyempre kapag yun, kanyon na ang binomba sa iyo, alangan namang, hindi ba? Mag-ano-ano pa tayo. Pero tubig Tubig. Sabihin natin, ang intensyon ay pataubin mo yung barko uli. Pataubin yung bangko sa pamagitan ng binombang tubig. Ibang klase, ibang usapan din po yun. Pero ang intensyon ay basain lang. Takutin tayo. Sige lang, patakotan tayo. Wala hong masama rin kung tayo iniiwas, kumbaga sa away, sa gulo. Ganyan din naman ho ang ginagawa natin. Hindi naman ho masasabing duwag ang isang tao kapag siya'y umiiwas sa gulo o sa away. Yun po yung punto ko. Di ba? Kinakailangan, tulad din ho ng boksingero. Hindi ho po pwedeng paiiralin mo lamang tapang. Ha? Kinakailangan mo ensayo. Oo. Kung susugod ka sa boxing, sa laban, ang tapang mo, hindi ka natatakot. Mamagay yung pagmumukha mo. Diba? Hindi natatakot na timimbuang ka dyan sa uppercut ng kalaban mo. Sa straight cut ng kalaban mo. Hindi ho kailangan, hindi sapat, kumbaga, hindi ho sapat yun, yung tapang. Kinakailangan yun masusing training, pag-ensayo bago lumaban sa labanan. Diba? Kaya, wag po tayo, yun lang po ang atin. Wag tayong padalos-dalos. Ang inaapi nga daw po, ang inaapi, yan andyan ang pagpapala. Mapalad ang tao inaapi. Mapalad. Di ba? Kaya, cool. Cool tayo. Huwag tayong padadala sa bugso ng ating mga puso. Bugso ng galit. Kailangan, kung nagagalit ka, kasi pag galit tayo, nawawala diskarte. Diba? Nawawala tayo sa wisyo. Nawawala tayo sa control. Kaya, pag nawala na yon, makakapag-desisyon ka ng mali. At pag nagawa mo ang pagkakamali, andun na. Sa huli, nagsisisi ka na. Masasabi mo, bakit ko nagawa? Di ba? Ngayon, kung tayo'y galit, inaabuso na, kumbaga, sobra na ang pang-aapi. Mapalad nga daw ang inaapi. Oo. Di ba?
Makahanap. Inaapi. Oh. Relax lang. Relax lang. Dahil kung tayo ay malakas ang paniniwala na andyan ang Diyos, sa totoo lang, ng mga gera ng mga panahon noon, may Diyos ho sila na inaasahan na sila'y magtatagumpay dahil kasama nila si Yahweh. Mga labanan ng mga panahon na yon, umaasa sila na magwawagi sila sa labanan sapagkat panig sa kanila ang Panginoon. Ano po? Kaya wag po tayo. Ipanalangin po natin yan. Ipanalangin po natin. At siguro, lahat ng ating government official na yung Security Council natin, ang ating Armed Forces of the Philippines, ang ating pong DND, ang ating Pangulo, National Security, lahat po ng may kaugnayan sa security, sa safety and security ng ating bansa. Magsama-sama po kayo. Magsama-sama kayo na dumulog at manalangin sa ating Panginoon na kayo ay bigyan ng wisdom, mga desisyon na hindi papalpak, mga desisyon na hindi magre-resulta ng madugo, hindi magre-resulta ng madugong resulta. Manalangin po kayo. At andyan at ang iba't ibang rehilyon natin, magsama-sama, makiisa ho dyan. Imbitahan po ninyo yan. Imbitahan po ninyo ang iba't ibang ministro at ipanalangin ang China. Ipanalangin ang nang-aapi sa ating bansa. Humingi kayo ng wisdom na tama ang magiging desisyon ninyo. Nakakalungkot po eh. Hindi naman po natin sinasabi na mali ang ginawa ng ating mga senador. Kung minsan nga po, yun nga ho, yung pagpapalabas ng ating mga nasa sa loob. Kung minsan, yan nga din ho, ang dyan din ho nagsisimula ang hindi maganda. Siguro, may panahon. May panahon tayo magpalabas ng ganyan. Kung tayo ay handa, kung tayo ay merong yayabang, meron tayong kakayahan na kapag ginantihan tayo ay makakaganti rin. Pero sa panahon natin ngayon, bilangin nyo ang ating mga asset kumpara sa asset nila. Bilangin ninyo ang mga tauhan natin sa Armed Forces of the Philippines, sa tauhan nila. Lagi hong triple, quadruplets pa ho. Triple ang bilang
ng mga assets natin. Ano ho? Yun po lamang po mga kaibigan ang atin. Okay, bago ho tayo dumako sa ating ikalawang yugto ng ating programa, tayo po ay babasa muna ng ating mga viewers. Ayan, mga nanonood nating viewers at mga masisipag at loyalist. Paring Crispin Lambayan from Pangasinan nanonood. Ayan. At sabi niya, gandang hapon, DCWG at sa iyo pare. At nandyan din si Maring Elena Ramos from Tansa, Cavite. Gandang hapon, viewers, DCWG. Ay, palaging nandyan si Sarigumba. Si Jan Sarigumba, lagi na rin nandyan, nanonood. Araw-araw na nanonood si Jan. Sana Jan, huwag kang magsawa. At habang nanonood ka, hindi naman ako magsasawang banggitin ang iyong pangalan. Okay, siya, si Catalina Lim, andyan din, ang kasamahan ko sa La Suerte. Magandang hapon po sa lahat. Siya ang may bahay ng kaibigan ko na si Hilario Lim. Siyempre, kaibigan ko rin yan, si Catalina Lim. Oh, si Janessa Marie. Ayan, si Janessa Marie from Singapore. O bakit si Jessa, si Maris lang nanonood sa akin? Nasaan sila? Siguro, sila, namamasyal. Oo, namamasyal. Paring Resty! Wow, pare, salamat sa panonood. Yan, si Paring Resty De La Cruz, ang partner ko. Yan. Ang partner ko. Okay, salamat Maraming salamat sa inyong panonood At hanggang alas 6 po tayo dahil meron pa ho tayong mga pagbabalita. Aba, kakapusin tayo sa oras. Aba, sige, dako na po tayo sa ating pong mga ulo ng balita. Deliberasyon ng panukalang 2024 National Budget itinakda sa Webes. Mas mataas na budget para sa depensa ng bansa. Wow! Suportado ng Kamara. Philippine Economic Zone Authority nakapagtala daw ng labis na pagtaas ng mga na-aprobang investment sa bansa para sa unang 7 buwan ng 2023. Pagpadala ng high-rank personnel sa China para mag-aral at magsanay sa Chinese Military Academy, pinatitigil ni Senator Tulfo. Senado ginisa ang Philippine Coast Guard sa investigasyon ng paglubog ng motor bangka sa Rizal, PCG. Aminadong may kapabayaan sa nangyaring trahedya. Gobyerno tiniyak na kayang tapusin sa loob ng 2 taon ang ilang mga naantalang flood control project dahil sa sama ng panahon. Pamahalaan mangangailangan ng 3 milyong labor force para sa 70 mga infrastructure project sa bansa. Hirit na aumento sa sweldo sa Region 4A at iba pang rehiyon. Posibleng ilabas sa susunod na buwan. Ayon yan sa DOLE. DTI pag-aaralan ng hirit ng ilang manufacturer ng taas presyo ng kanilang produkto. Kanyan, mali kanyang kapatid. Tracker Group nagbabala sa pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin sa mga susunod na araw. Siyam na pulis Cavite ng ragsak sa bahay na retiradong profesor
maharap sa kasong administratibo at kriminal. Ex-Pakistan PM Khan pinagbawalang makatakbo sa anumang pwesto sa gobyerno sa loob ng 5 taon. Inaprubahan na ng House Committee on Appropriation ng Budget Calendar kaugnay sa gagawing deliberasyon at pagpasa sa panukalang pambansang pondo para sa 2024 na nagkakahalaga ng 5.768 trilyong piso. Ayon sa chairman ng komite na si Representative Isaldo Co, target ng kanilang binuong kalendaryo na mapabilis ang deliberasyon at proseso ng pag-aaproba sa 2024 national budget para makatugon sa mga pangangailangan ng bansa. Base sa kalendaryo, August 10 o ngayong Huwebes, ikakasa ang budget hearing ng komite sa pamamagitan ng nasisimulan sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Hanggang September 11, aabutin ng deliberasyon bago iakyat sa plenaryo at maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara bago mag-adjourn ang session sa Oktubre. Tiniyak ni Ko na magiging transparent o bukas sa publiko ang bawat detalye ng kanilang masusing paghihimay sa proposed 2024 national budget na siyang magsasakatuparan sa mga programa at proyekto na nakapaloob sa 8-point socio-economic agenda ng administrasyon. DZGG. Buo ang suporta ng mababang kapulungan sa pagtaas ng budget na nakalaan sa defense sector sa ilalim ng pambansang pondo sa susunod na taon. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, marapat lang na itaas ang budget para mapalakas ang kakayahan na proteksyonan ang soberanya ng Pilipinas at territorial integrity. Tinukoy ni Romualdez na nasa ilalim ng 2024 national budget, 5.768 trillion piso ay 282.7 billion piso ang inilaan sa defense sector. Mas mataas ito ng 21.6% kumpara sa kasalukuyang budget na 203.4 billion piso. Habang 188.5 billion piso naman ang pondo para suporta ng Land, Air at Naval Force Defense Program kasama na ang UN Peacekeeping Mission. Paalala ni Romualdez, ang malakas na depensa ay hindi lang kalasag para sa konfrontasyon kundi paraan din ng pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at pagpapairal sa itinakda ng batas. DZGG. Naitala ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang labis na pagtaas ng investment commitment sa unang 7 nakalipas na buwan ng kasalukuyang taon. Sa pahayag na ilabas ng Philippine Economic Zone Authority, nakasaad dito na umaabot sa 332.5% ang naaprobahang mga investment sa unang 7 buwan ng 2023. Nangangahulugan naman ito ng pagtaas ng investment commitment mula 22.489 billion piso noong 2022 patungong 97.163 billion piso sa kaparehong panahon. Malaki ang naidagdag dito ng mga expansion na program ng mga investor sa bansa. Sa katunayan, sinabi ng PEZA Management na bago natapos ang Hulyo ng taong kasalukuyan ay naaprubahan pa nito ang kabuang 16.578 billion piso na halaga ng investment para sa 15 bago at expansion project sa bansa. Ang nasabing halaga ay inaasahan makakapagbigay ng hanggang sa 419.5 million US dollar na halaga ng export at inaasahan makapaglaan ng hanggang 2,983 na trabaho para sa mga Pilipino. Naniniwala naman ang pamunuan ng Philippine Economic Zone Authority na lalo pang tataas ang halagang makukuha nito sa kabuuan ng taon, lalo na at marami pang mga namumuhunan ang una nang nagpakita ng interes na pamumuhunan dito sa Pilipinas. DZGG. Pinatitigil ni Senator Rapi Tulfo sa pamahalaan ang pagpapadala
ng high-ranking personnel sa China para mag-aral at magsanay sa Chinese Military Academy dahil ito'y sampal sa mukha ng mga Pilipino. Ito ay matapos malaman ni Senator Tulfo na binabayaran ng Chinese government ang gastos ng mga Armed Forces of the Philippines o AFP, opisyal na sumasailalim sa ensayo at pag-aaral sa Beijing sa gitna ng panggigipit sa mga sundalong Pilipino sa West Philippine Sea o WPS. Ayon sa Sindor, isang malaking kahangalan kung patuloy pa rin tangkilikin ng AFP ang mga bagay na galing sa China. Sa ngayon, ay planong maghain ang mambabatas ng resolusyon na naglalayong imbestigahan ang mga gawi ng defense sector at inilarawan niya na nakakabahala ang ginagawa ng AFP para sa soberanya ng Pilipinas. DZGG. Ginisa ng Senate Committee on Public Service ang Philippine Coast Guard or PCG sa isinagawang investigasyon sa tumaob na motorized sa bangka sa Laguna Lake sa Binangonan, Rizal na ikinasuwi ng 27 katao. Tiniyak ni Public Service Committee Chairman Senator Grace Poe na may mapapanagot sa insidenteng ito at batid niyang hindi lang iisang tao ang responsable sa nangyaring trahedya. Sa pagdinig ay nairita ang mga senador dahil sa magkakasalungat na pahayag ng mga tauhan ng PCG. Sinabi ni Senator Rapi Tulfo na kung walang naging kapabayaan ay dapat nakita ng PCG na overloaded na ng ang mga pasahero. Dagdag pa ang mga kargamento at sanay napigilan ng PCG ang trahedya. Dahil dito inako ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu na mayroon talagang kapabayaan sa kanilang mga tauhan. Kaya sinikap nilang gawin ang mga pagtatama at papapanagutin sa naging pagkukulang. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Gobyerno nakalikha ng 75,000 na trabaho sa 5 bansang pinuntahan ni Pangulong Marcos. DZGG. Patrol Report. Si Danner Jr. ang buenmanong magbabalita. Sige nga, Danner, sa detalye. Kasamang Boyet, nakalikha ng 78,000 mga trabaho ang gobyerno matapos ang investment commitments ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa biyaheng ito, sa 5 bansa, sinabi ni Department of Labor and Employment DOLE Secretary Bienvenido Ledesma na ilang proyekto ang aarangkada katulad sa power sector, partikular ang renewable energy matapos mangakong mag-invest ang 5 bansa. Ilan sa 5 bansang ito ayon sa kalihim ay ang Germany, Singapore at Estados Unidos. Sa kasalukuyan ay nakipag-ugnayan na ang DOLE sa Department of Trade and Industry o DTI at Department of Energy o DOE para matukoy kung saang may sapat na manpower sa pagpapatupad ng mga bagong proyektong ito. Nakipag-ugnayan na rin anya ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan maging ang mga pribadong sektor para maging maayos ang pagpapatupad at walang pagkaantala ang mga proyektong ito. Ako si Danner Jr. nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danner Jr. Tiniyak ni Department of Public Works and Highway o DPWH Secretary Manuel Bunuan na nagpapatuloy ang mga proyekto ng gobyerno para sa flood control at tinututukan ng problema sa pagbaha ng iba't ibang lugar sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na nasa kabila na mayroong ilang flood control project ang naantala dahil sa iba't ibang rason. Tulad ng sama ng panahon, maliit na proyekto lamang ito. Ngayon 2023 anya, nasa 180 bilyong piso ang kabuong halaga ng inilaang pondo para sa mga infrastruktura at pasilidad na tutugon sa pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Siniguro niyang kalihim na karamihan sa mga programang nasa ilalim ng 2023 national budget
ay ongoing na at ang ilang proyekto naman na naantala ay kayang tapusin sa loob ng 2 taon. DZG. Ipinisinta ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang Philippine Labor and Employment Plan o LEP para ngayong taong hanggang 2000 o hanggang taong 2028. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Laguesma na tinalakay nila kasama ang Pangulo ang mga pangunahing layunin ng Labor and Employment Plan. Isa anya sa mga layunin ng LEP ay makapagbigay ng mas maraming trabaho at equal access sa job opportunities para sa mga Pilipino. Ayon naman kay Department of Public Works and Highway o DPWH, Secretary Manuel Bunuan, na dumalo rin sa isinagawang sektor meeting sa Palasyo na naglaan ang pamalaan ng 8 billion piso para sa maliliit at malalaking kontrata para sa public infrastructure project ngayong taon. Ito anya ang lilika ng 3 milyong labor force, partikular sa mga skilled at technical people. Nakikipagtulungan naman ayon kay Secretary Bunuan ang Technical Education and Skill Development Authority o TESDA para sa training ng mga Pilipinong nais mapabilang sa 3 milyong labor force pero walang kasanayan. DZG. Posibleng mailabas na sa susunod na buwan ng Region 4A Wage and Productivity Board ang hirit na aumento sa sahod. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nasimula na kamakalawa ang pagdinig sa wage petition. Kasunod anya ito o kasunod nito ang proseso sa deliberasyon. Parinuan anya ay inaabot lamang ng 1 buwan at natatapos na ang buong proseso, wag lang masabayan ng hindi inaasahang pangyayari. Nilinaw rin ni Laguesma na hindi lamang Region 4A ang nagsasagawa ngayon ng mga pagdinig sa petisyon sa aumento sa sweldo, kundi maging ang iba pang Regional Wage Board. Dagdag pa ng kalihim na hindi lamang ang usapin ng aumento sa sweldo ang dapat tingnan ng Wage Board, kundi maging ang dagdag na productivity para pare-parehong makinabang dito ang mga manggagawa at mamumuhunan. DZG. Pinag-aaralan na ng Department of Trade and Industry ang petisyon ng ilang kumpanya ng taas presyo sa iba't ibang produkto. Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castelo na mayroong 14 na manufacturers ang nagain para sa pagtaas presyo ng 43 na produkto. Ilan sa mga rason ng mga kumpanya ay ang pagtaas umano ng mga packaging materials at ang transportation cost. Laman ng petisyon ay ang pagtaas ng mula 10 centavo hanggang 7 piso sa mga food product, habang ang mga non-food items naman ay mula 1.50 hanggang 9.75 pesos. Sa ngayon anya ay nananatili pa rin ang presyo hanggang maglabas ang kanilang opisina ng bagong listahan ng suggested retail price. DZG. Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilang boycott sa mga Chinese companies at products. Isa sa nakikitang paraan ng Senado para makabawi laban sa China. DCWG Patrol Report. Si Sara May Laureño ang magbabalita. Sige nga Sara, sa detalye. Kasamang Boyet, nakalikha ng 78,000 mga trabaho ang gobyerno matapos ang investment commitments ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa biyaheng ito, sa 5 bansa, sinabi ni Department of Labor and Employment DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na ilang proyekto ang aarangkada katulad sa power sector, partikular ang renewable energy matapos mangakong mag-invest ang 5 bansa. Ilan sa 5 bansang ito ayon sa kalihim. Alright, so tuloy tayo doon sa ano. Sa mga balita.
Ayan, sunod. Okay, magbabalik po si Sara May Laureño tungkol po sa kanyang pag-uulat. Ito pong pag-boycott po sa mga Chinese companies at product, isa sa nakikitang paraan daw ng Senado para makabawi laban sa China. DCWG Patrol Report! Yan, ito na po ang tunay na si Zara May Laureño. Sige nga Sara, sa detalye. Kasamang Boyet, may paraan na nakikita ang Senado para makabawi ang Pilipinas sa patuloy na harassment at pambubuli ng China. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, isa na rito ang posibleng pagbablacklist o boycott sa mga kumpanya o produkto ng China na nasa bansa. Sinabi ni Zubiri na hindi lang niya gusto ng hanggang salita lang ang bansa at maaari naman nilang tumbasan ng aksyon para makabuelta ng tuluyan sa China. Anya, pwedeng tularan ng Pilipinas ang ginawa ng Vietnam matapos magdesisyon na i-boycott ang lahat ng mga Chinese-made products at ngayon ang numero unong trading partner ng Vietnam ay mga Western nations. Habang may free trade agreement din sila sa European Union at binabalak na rin magkaroon ng kasunduan sa US. Tiwala si Zubiri na maaari pa rin makausad ang bansa at makakuha ng ibang malakas na trading partner bukod sa China. Dagdag pa ni Zubiri, ito ay maaaring talakayin sa pagtalakay ng budget kung saan maaari nilang ihirit sa DPWH ang posibilidad na i-blacklist ang mga Chinese construction companies, engineering companies at iba pa. Nababahala ang Senate President na kung walang gagawin ang bansa ay tiyak na hindi titigilan ng China. Ako si Zara May Laureño, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat Zara May Laureño. Meron pang isa. Posibleng tumaas pa ang presyo ng pagkain at mga pangunahing bilihin sa mga susunod na araw. Ito ang binabala o ibinabala ng Truckers Group dahil magtataas na sila ng singil sa pagbiyahe ng mga kargamento. Pasunod ng panibagong 4 pesos, pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Confederation of Truckers Association of the Philippines, President Mary Zapata, maaaring umabot sa 3,000 hanggang 4,000 pesos ang dagdag na sisingilin nila sa mga importer at exporter sa kada 40 container na ibabiyahing kargamento. Dahil dito posibleng maapektuhan anya ang bulsa ng mga consumer dahil babawiin naman ng mga may-ari ng kargamento ang kanilang puhunan sa itinitindang produkto. Pero paglilinaw ni Zapata, maliit lamang ang dagdag singil na ito kumpara sa gastusin nila sa sinisingil ng shipping line, port operator at container bago ilabas ang container. DZWG Inihahanda na ng pambansang pulisya ang kasong administratibo at kriminal sa 9 na pulis Cavite na nanransak sa bahay ng retiradong profesor sa Imus, Cavite. Ayon kay PRO Calabarzon Regional Director, Police Brigadier General Carlito Gases, hindi niya kukonsintihin ang maling gawain ng mga pulis Calawag. Hapon ay sinibak na sa pwesto ni Police Brigadier Gases ang 9 na membro ng Cavite City Police Station na sangkot sa umano'y pangraransak sa bahay ng retiradong profesor. Sa ipinadalang report ni Gases sa Campo Crame, kabilang sa inalis sa pwesto ang team leader ng Station Drug Enforcement Unit na si Police Major Alexis Tuason. Pansamantalang nilipat ng ang grupo ni Tuason sa Provincial Administrative and Resource Management Unit. Dinisarmahan ng mga pulis habang nagsasagwa ng investigasyon ang PRO Calabarzon. DZWG Pinagbabawal makatakbo sa anumang pwesto sa gobyerno sa loob ng 5 taon si dating Pakistan Prime Minister Imran Khan. May kaugnayan ito sa paghatol sa kanya bilang guilty dahil sa kasong corruption kung saan pinatawan ng pagkakakulong ng 3 taon. Nagabunsod ang kaso dahil sa pagtanggap nito ng regalo
para mabigyan ang isang kumpanya o mapagbigyan ng isang kumpanya na kumuha ng kontrata sa gobyerno. Noong nakaraang linggo ay inaresto si Khan sa kanyang bahay at ito ay inilipat sa Islamabad. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. PNP, puspusan ang paghahanda kaugnay ng nalalapit na barangay at SK eleksyon. DCGG Patrol Report. Si Rica Tumabang ang magbabalita. Sige nga Rita o Rica sa detalye. Puspusan ang ginagawang paghahanda ng Philippine National Police kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataang elections upang magtiyak na magiging maayos at mapayapa ang halalan. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr., tuloy-tuloy ang pakikipagpulong nila sa Commission on Elections, mga regional directors at iba pang concerned agencies para sa magiging latag ng seguridad. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng PNP ang mga private armed groups na kadalasang ginagamit tuwing eleksyon para manggulo o maghasik ng takot. Base sa pinakahuling tala ng pambansang pulisya, nasa 38 ang potential PAGs kung saan 4 dito ang aktibo. Gayun din ang pagmomonitor sa mga loose firearms na kadalasan din ginagamit ng mga magkakatunggali sa halalan. Ani Acorda, umaabot na sa 48,599 loose firearms ang kanilang nakumpiska at mahigit 14,000 na individual na sangkot dito ang kanilang nakasuhan. Samantala sa ngayon, hindi pa naglalabas ang PNP ng mga lugar na kabilang sa hotspot dahil ang Commissions on Election ang siyang tutukoy sa mga ito matapos ang isasagawa nilang Joint Coordination Meeting. Mula dito sa Campo Crame, Rica Tumabang, para sa DZGG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Rica Tumabang. Okay, yan, no? Wala na, no? Okay, dyan po nagwawakas mga minamahal kong viewers, ang ating pong mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DCGG Broadcasting Studio. Bago po ang lahat, ay babati po tayo sa ating po mga viewers na ayan. Oy, si magandang hapon daw po. Ayan, sabi ni Cyrene de la Cruz, no, from Riyadh din sa Saudi Arabia. Ayan. Sabi ko sa inyo, marami tayong viewers sa iba't ibang dako ng mundo, no? Yan, mga OFW yan. Okay. So, wala na po tayong oras, at tayo po ay overtime na, kaya wala na po tayong magagawa kung hindi itabing, isara ang tabing ng ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyo pong pagtunghay sa loob po ng isang oras ng ating pong programa na Balitang Pilipinas Worldwide. So, sa ngalan po, at syempre, bago ang magpapasalamat din tayo sa ating Panginoon na tayo ay patuloy na ginagabayan, lalo na ho ang DCGG. Lord, salamat po sa iyong paggabay. At higit sa lahat, sa kanya pong tiwala na ipinagkaloob po sa inyong lingkod para ako ay maglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamagitan po ng paghahatid ng sariwang balita at impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito. At sa ngalan po ng aming news director, yan, si Jun Hariol, sa technical side, G. Laureño, at John Paul Vistora. Ako naman po si Boy Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya po sa inyo. Bukas po muli sa alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action. At sa bandang hapon, ito pong Balitang Pilipinas Worldwide, alas 5 hanggang alas 6. Magkita-kita, magkapanooran pa rin po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Diyos mabalo sa inyong gabos. Ang DCGG, inyo ito dito. Kayo ang bida.
Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.